Eto na mga katambay ang full chapter para sa chapter 1136 ng One Piece. Ano-ano kaya ang mga mangyayari? Alamin natin. Pero bago yan ay huwag kalimutan i-like ang video, mag-subscribe at ihitang bell para maging updated sa mga spoilers, theory at chapter patungkol sa One Piece. So, paano? Simulan na natin. Let's go! Mag-uumpisa ang chapter dito sa kain ng kain na si Luffy. Sarap na sarap nga siya doon sa mousse na inihanda sa kanila ng mga giant. Ang sarap nga daw, parang kalasa nga daw yon ng dinosaur. Sabi naman ni Elder Harul na yung mousse nga daw ay dapat diskarte nga daw ang uhuli doon. Pero kahit na napakabangis daw nito ay masarap naman daw yung karne nun. Sabi naman ni Hyro din na okay lang daw na mahirapan para naman daw yon sa tagapagligtas nila. Nagpasalamat naman si Luffy kay Hyro din at Stansen. Etong si Elder Harul naman habang hawak ang isang pinggan kung nasan si Luffy ay kinakausap nga niya itong si Luffy. Sabi nga nito na napakabihira nga daw para sa isang tao na makarating doon sa Sun Realm. Karamihan daw kasi kapag may dayo ay ang una daw nilang nakikita sa Elbap ay yung underworld. Kaya hindi daw tumatagal ang mga yon at aalis din agad. Kaya hindi na nakakapunta ang mga yon sa Sun Realm. Bigla naman nagsalita si Usopp at tinawag nga nito lahat ng mga giant. Sabi nga nito na di ba daw itong si Ors ay isang napakalakas at legendary warrior ng Elbap at pinagmamalaki nga daw nila itong si Ors. 3 times nga daw ang laki nito sa mga giant na kauri niya. At hulaan daw nila kung sino daw ang tumalo dito kay Ors. Siya nga daw walang iba, si Captain Usopp. At nagsigawan nga yung mga giant. Itong si Jinbei naman ay nagulat dahil biglang nagsalita yung isang giant na napaka-blue nga daw ng balat ni Jinbei. Parang naku-curious nga yung mga giant. Sabi naman ni Jinbei sa mga giant na dapat daw bumisita sila doon sa Fishman Island dahil yung ibang fishman daw ay iba-iba ang kulay. Katulad na lang daw ng mga isda sa dagat. Sabi naman ng isang giant na gusto nga din daw niyang makakita ng sirena. Bigla naman sumingit si Sanji na ay nako, napakaganda nga daw ng mga sirena. Lalo na daw pag napunta sila doon sa Mermaid Cove. Para nga daw nasa langit sila. Pero nung nakita nga daw niya itong mga magagandang mga giant ay bigla na lang daw huminto ang puso niya. Cute naman yung mga babaeng giant kay Sanji. Puro talaga kalokohan tong Sanji na to. Lap trip. Dahil nga nagulat ang mga giant kay Jinbei ay syempre ganon din kay Brook. Ano daw bang nilalang tong si Brook? Sabi naman ni Brook na siya daw, sasagutin daw niya yan sa pamamagitan ng tugtog at ayun nga, nagparty na sila. Lap trip. Sa tabing gilid naman ay biglang napasabi si Zoro na marami daw palang mga giant ang hindi pa nakakapaglayag. Sabi naman ni Nami ay oo nga daw, pirata pa nga daw yung mga yan. Bigla naman lumitaw sa harap nila itong si Road. At nagulat nga dito itong si Nami. Nagsusorry nga itong si Road dahil sa mga ginawa niya. At sa nangyari nga doon sa Lego Kingdom na kalokohan ni Road. Kaya pala nagsusorry itong si Road ay hawak pala siya ni Gerd. Sabi nga nito na hindi daw agad mapapatawad si Road pero okay na daw yung naparusahan at magsorry itong makulit na si Road dahil sa kalokohan nito. Itong si Road naman gustong gusto kapag nga brutal si Gerd. Si Zoro naman biglang napasabi na hayaan na daw, wala naman daw namatay. Pero kung hindi daw siya pinigilan ni Usopp noon, malamang daw wala ng ulo si Road. Pagkasabi ni Zoro no, natakot nga si Road. Loko talaga tong Zoro na to, nanakot pa. Dahil sa takot ni Road kay Zoro, bigla tong napatumba at natawa nga yung ibang mga giant. Sabi nga ng mga to na hindi daw ba na-check ni Road kung anong bounty meron yung Straw Hat Crew. Wala nga daw kalaban-laban itong si Road pag nagkataon. Sabi naman ni Gerd na sa susunod daw wag daw magpigil si Zoro. Nagulat naman dun si Road. Lap trip tong mga to. Sabi naman ni Road na lahat naman daw ng mga taga doon sa kanila ay iisa ang pangarap, maging Sun God Nika at pagharian daw ang mundo. Napatanong naman si Zoro na Sun God daw. Sumigaw naman yung isang giant na puro daw kalokohan si Road. Yung Sun God daw ay hindi namumuno. Sabi naman ng isa ay tama daw. Ang Sun God nga daw ay ang tagapagligtas. Sabi naman ng isa baka daw tagawasak. Sabi naman ng isa ay lahat daw sila mali. Ang Sun God daw ay ang Diyos na mahilig tumawa. Napansin naman ni Luffy na medyo nagkakagulo na daw yung nasa bandang gitna. Ano daw ba yung tungkol sa Sun God na yun? Ayon nga kay Elder Harul ay meron nga daw mga nasulat na tinatawag na Harley Text. Pinagpasa-pasa na nga daw ito sa mga dumaang henerasyon. Ayon daw sa kasaysayan nila ay yung Harley Text daw ay nakasulat sa lengguwahe ng Archaic. Ibig sabihin daw napakaraming interpretasyon patungkol doon. Wala daw makakapagsabi kung ano ang talagang tamang translation. Kaya ganun daw ang resulta. Nagkakagulo ang mga giants. Sabi pa ni Elder Harul na ayon daw sa Harley Text, yung mundo nga daw nila ay 2 beses nang nasira at yung pangalang Sun God Nika ay lagi na lang daw nakakabit doon sa 2 nangyaring pagkawasak. Naalala naman ni Luffy yung pangalang Nika. Sabi pa ni Elder Harul na wala daw makakapagsabi kung talagang tagapagligtas ng mundo itong si Nika o dakilang tagawasak ng mundo. Ang alam lang daw nila ay itong si Nika daw ay kayang makapagpabago sa mundo. Kaya daw yung mga namumuno ngayon sa mundo ay takot na takot sa pagbabalik nitong si Nika. Itong si Luffy naman nasabi na yung Nika daw natandaan niya yon
Yun daw yung laging binabanggit ni Bonnie. Sabi naman ni Elder Harul ay tama daw. Itong si Nika daw ay naging isang simbolo para sa mga walang pag-asa at sa mga gusto ng kaligtasan. Sabi daw ng iba na itong si Nika napapalibutan daw ng mga puting ulap at puti din daw ang buhok nito, pati nga daw yung damit. At lagi daw tawa ng tawa. Sabi naman ni Luffy na kaya daw pala sinasabi ng mga kasama niya na parehas daw itong si Nika. At siya nga daw. Pero sigurado daw siya na wala naman daw kinalaman yung Nika na yon sa kanya. Bigla naman sumingit itong sila Hyrodin, Stansen at si Goldberg at sinabi na ganun daw talaga sila. Kung sa Elbap daw pinanganak itong si Luffy ay maiintindihan daw nito kung bakit sila ganun. Sabi naman ni Goldberg na dahil hinahangaan daw nila itong si Nika. Hindi daw niya dinedepensaan si Road pero tama daw yon. Naiisa lang daw ang pangarap nilang mga giant. Sabi naman ni Elder Harul na ganun din daw si Loki. Kaya daw siguro pinatay ni Loki si King Harold ay para nga sundan yung yapak ni Nika. Bigla naman nagreklamo yung mga giant na hindi daw ganun yon. Masama daw talaga si Loki. Naalala naman ni Luffy itong si Loki at sinabi na mabait naman daw pala si Loki. Hindi naman sumang-ayon itong mga giant na hindi daw masama daw talaga si Loki. Sabi pa ng mga giant na siya nga daw ang sinumpang prinsipe. Eto pa daw, meron nga daw na isang propesiya kay King Harold bago maipanganak si Loki na itong hari ay papaslangin daw ng anak niya. Pagkatapos daw nung pagkasilang ni Loki ay meron daw nangyari. Yung iniingatan daw na kabayo ng royal family ay namatay. Yun din daw yung taon na pinatay ni Big Mom itong legendary hero nila na si Jorul. Puro nga daw kamalasan na yung nangyari. Isang taon pagkatapos daw no namatay nga daw yung reyna nila. Itong si Loki daw pinagharian nga yung underworld at lahat daw ng mga mababangis na hayop doon ay sumusunod na daw kay Loki. Meron nga daw trip noon si Loki na pinakawalan nito yung mga mababangis na hayop sa village. Nagawa daw ni Loki yon nung 10 years old pa lang daw ito. Napakasama nga daw talaga ni Loki. Lahat ng kalokohan na ginawa daw nito ay maraming buhay ang nawala. Isang prinsipe nga daw si Loki na merong masamang ugali. Gumagawa daw yun ng kalokohan kapag hindi nga daw nakabantay yung hari nila nun. At yun nga daw nangyari na yung hindi nila inaasahan. Doon sa castle itong si Loki pinatay si King Harold. Ang pinakamahusay daw na monarkiya sa Elbap. Ang napakatalino na hari na gusto lang ay ikonekta daw ang Elbap sa labas ng kanilang bansa para nga daw maiba ang tingin ng ibang lahi sa bansa nila at maalis ang masamang reputasyon nila na bansa ng mga giant na laging magulo. Yan, nakikita daw ba ni Luffy sa Elder Harul? Nasaksak daw sa ulo yan dahil sa pagpigil kay Loki. Sabi naman ni Elder Harul na buti na lang daw may helmet siya kaya nakaligtas siya. Sabi naman ni Luffy na mukhang hindi daw ganun ang nangyari. Hindi daw maganda yung itsura nito. Loko talaga tong si Luffy. Natapos lang daw ang panggugulo ni Loki 6 years ago. Nag-aasik daw ng lagim yon sa dagat. Kaso nandun daw si Shanks kaya hinuli nito si Loki. Bigla naman nangiti si Luffy nang marinig yung pangalan ni Shanks. Pumunta daw ba talaga si Shanks doon sa Elbap? Sabi naman ng mga giant na oo daw. Kanina nga lang daw nandun pa yon sa Elbap pero hindi daw nila alam kung saan pupunta itong si Shanks nung umalis. Si Zoro naman ay nakikinig din pala at mukhang kinausap nga nito ng saglit si Luffy. Akala daw ni Zoro uma-acting lang daw si Luffy na parang wala sa nangyayari. Na-realize naman daw ni Luffy na Kingslayer yung nakilala niya, 'di ba? Kaya lahat daw nung sinabi nung Loki kay Luffy ay kasinungalingan. Etong si Luffy naman matigas talaga ulo. Sabi nga nito na yung Loki daw kasi, sabi daw no na alam nito kung nasan si Shanks. Hindi daw ba alam ni Zoro na gustong-gusto na daw makita ni Luffy itong si Shanks. Kulit talaga ni Luffy. Sabi naman ni Zoro na alam daw niya yon ilang beses na daw. Kaso mukhang inuuto lang daw siya nung Loki na yon. Sabi naman ni Luffy na paano daw nalaman ni Zoro yon? Di pa nga daw niya nakikita si Loki. Sabi naman ni Zoro na hindi pa nga daw pero bumabase lang daw siya doon sa reputasyon nung Loki. Sabi naman ni Luffy na kung di daw totoo yung sinasabi ni Loki, bubugbugin niya daw yon at itatapon niya daw ng malayo sa Elbap Lap Trip. At ito na, mukhang may mangyayaring kalokohan. Si Nami nga dito ay parang sumama sa gagawin ng dalawa. Sabi nga nito na kung may gagawin daw yung mga to, na kung ano, hindi daw nila magagawa yon nang wala nga daw itong si Nami. Sabi nga ni Zoro dito kay Luffy ay kukunin daw nila yung susi para kay Loki. Pero kung may gagawin daw si Loki na kung ano ay sila daw ang dapat umaksyon doon. Nagpasalamat naman si Luffy kay Zoro. Napansin naman ni Luffy na kasama pala si Road. Ano daw ginagawa nun doon? Sabi nga ni Nami na bago nga daw niyang alipin. Loko talaga si Nami. Si Zeus naman biglang nagsalita na tandaan daw ni Road na siya daw yung panguna. Si Sanji daw yung pangalawa. Kaya pangatlo daw si Road. Ang kulit ng mga to. Si Road nga dito parang kinoriente ni Zeus. Pero gustong gusto naman na sumunod nitong si Road kay Nami. Naalala naman bigla ni Nami yung sa party. Parang di daw maganda na umalis agad yung mga bisita sa party na nangyayari.
Sabi naman ni Luffy na okay lang daw yon. Nagdala naman daw siya ng pagkain. Sabi naman ni Rod na sigurado daw na mga lasing na yung mga yon. Baka nga daw hindi na alam ng mga yon na may party pala na nangyayari. Itong si Nami may naisip, kapag daw ba nawala yung mga kayamanan doon sa castle ngayon, magtataka daw ba yung mga giant? Sabi naman ni Rod na medyo magulo nga daw yung isipan niya ngayon. Kaya mukhang kahit daw si Rod hindi daw maaalala kapag nangyari yon. Si Nami talaga puro din kalokohan. Okay, lipat naman tayo. Dito na tayo sa Underworld. Andito nga si Loki na may mga kausap. Sabi nga nito na kung iintindihin daw nito ang mga sinabi ng mga bisita niya, ay mukhang aatras daw itong si Loki sa offer ng mga to. Isa nga daw karangalan ang masali sa tinatawag na Holy Knights. Kaso nga lang daw, magiging Celestial Dragon daw siya. Inaasahan daw ba ng mga to na merong mga nabubuhay sa mundo na gustong maging kaisa sa mga siraulo na yon? Yung kausap pala nitong si Loki ay yung dalawang dayo sa Elbap. Itong sinasabing kapatid ni Shanks at yung babae. Sabi nga nitong kamukha ni Shanks ay may mga impormasyon daw ba sila para sa mga giant. Sabi naman itong babae ay ayon daw doon sa mga nautusan nila sa Elbap ay may nakita nga ang mga ito na malaking uwak. Bago nga daw naputol yung tawag ng mga yon. Wala nga daw silang alam kung ano ang kahinaan ng mga giant. At ito na nga, makikita na natin kung ano ang itsura ng babae. Medyo hawig nga nito yung style ng glasses ni Koala. At ang pangalan nito ay Gunko. At isa nga itong miyembro ng God's Knight. Sabi nga ni Gunko na tama na daw ang laro. Pagod na nga daw siya na makinig lang. Ito daw ang definisyon ng pagtatanong talaga. At pinakita nga nito ang kanyang power. Parang yung isang kamay nito naging benda o tela. Pinigilan nga nitong kamukha ni Shanks si Gunko. Kaso bigla naman dumating yung napakalaking wolf nang maramdaman ni Loki na nandun yung wolf. Natuwa nga to at inutusan yung malaking wolf na kainin yung dalawang dayo. Bigla naman binantaan ni Gunko yung malaking wolf na wag nga daw masyadong didikit sa kanila itong malaking wolf. At ayun na nga, pinaikutan at pinulupot nitong si Gunko yung parang tela na powers niya at binigti nga itong malaking wolf. Nagulat nga dun si Loki at mukhang nag-aalala nga ito. Sabi nga nung kamukha ni Shanks, kung hahayaan daw nilang mabuhay yung malaking wolf ay sasali na daw ba itong si Loki sa kanila. Sabi naman ni Loki na ganun daw pala yung paraan nila. O sige daw, kung ganun daw ang offer nila ay i-accept daw niya yung mangyayari sa kaibigan niya at babatiin daw niya yon ng sumalangit. Okay lang daw na makaramdam ng pigate at galit, pero ang isang mandirigma daw ay hindi matatalo at matatakot kapag kamatayan na ang kakaharapin. Iipunin daw niya lahat ng puot niya at gagawin daw niya yon na gasolina para nga daw sa kagustuhan niyang wasakin ang mundo. End of the chapter. Okay, isang malupit na chapter ulit ang nakita natin at ayun nga, may mga nalaman tayo sa Sun God at kay Loki. May mga kalokohan pang gagawin itong sila Luffy para lang malaman kung nasa na si Shanks. Pero ang masaya dito, baka magkita-kita itong sila Luffy at itong kamukha ni Shanks sa lungga nitong si Loki. Mukhang labanan ang magaganap kapag nagkataon. Abangan natin yan. Salamat sa pagnood at see you sa next video. Over na!